Matapos makapagsalita ni Tandang Lauryo, agad namang nagsiangil ang lahat ng tiktik na naroon. Umalulong na dinoon ang mga sigbin habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto ng mga tiktik na wala nang maatrasan si Tandang Lauryo, dali-dali namang sumugod ang mga ito ng buong lakas. Bagaman hindi mabilang sa dami ang mga demonyong papalapit sa kanya, pinili niya pa ring maging mahinahon upang pag-isipan ang mga bagay na kanyang gagawin. Sa paglapit ng mga ito sa kanyang kinaroroonan, bigla namang naglaho na parang bula si Tandang Lauryo na siyang labis nilang ikinatakot. Alam nilang tanging ang matataas na uri lamang ng mga aswang ang nakakagawa ng ganoong uri ng abilidad, kung kaya't ninais na lamang nilang pakiramdaman ng buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang masipat nila si Tandang Lauryo na naroon sa itaas ng kanilang kubo. Nanlilisik ang mga mata nito at pinaiikutan yon ng mga buhanging singitim ng uling. Pagsunggab ng sigbin sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang hinawakan ang leeg ng nilalang habang dahan-dahan itong binabali. Huwag ninyong sabihin sa akin na hanggang dito lang ang kaya niyong gawin. Balita ko pa naman sa mga uri ninyo, mas sobra pa kayo sa mga demonyo kung kumatay ng tao. Wika dito ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng mga tiktik, para bang nawala na ito ng lakas upang makasagot. Nasisipat na din niya noon ang pagninig ng mga katawan nito, indikasyon ng namumuong takot sa kanilang mga katawan. Sino ka? Bakit ka nagtataglay ng abilidad ng isang gabunan? Wika ng isang matandang tiktik. Wala ka sa posisyon para tanungin ako ng ganyang bagay. Kung ako sa inyo, sumuko na lang kayo ng mahinahon at ialay sa akin ang inyong mga buhay. Sagot naman dito ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng mga nilalang, agad namang nagsiangil ang mga ito habang patuloy na pinapalakas ang kanilang mga loob. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Tandang Lauryo ang paghahanda ng mga ito upang sumugod sa kanyang kinaroroonan. May iilan din sila noong sigbing nagbabantay sa buong paligid upang masigurong hindi makakatakas ang pangahas sa kanilang lugar. Nang mapagtanto ni Tandang Lauryo na walang balak sumuko ang mga tiktik, pinili na lamang niyang waksan ang nagaganap na digmaan. Sa muling paglaho niya sa kanyang kinaroroonan, agad naman siyang lumitaw sa harapan ng matandang tiktik at walang habas itong inundayan ng saksak, gamit-gamit ang kanyang napakatalas na mga kuko. Nang hindi pa nakontento doon si Tandang Lauryo, kinagat niya pa ang leeg nito na siyang naging sanhi upang kumalas ang mismong ulo ng nilalang sa kanyang katawan. Nang masipat naman ng iilang tiktik ang ginawa ni Tandang Lauryo, hindi na iwasan ng mga itong magsiiyakan habang patuloy na nag-aangil. Mabilisan ding sumugod ang mga nilalang ngayon sa kanyang kinaroroonan na parabang hindi nag-iisip. Dahil sa kanilang ginawa, mas lalo pang tumindi ang pagmamalabis ni Tandang Lauryo na tuldukan na ang kanilang lahi. Sa muli niyang pagsugod sa mga nilalang, wala na siyang itinirang buhay. Ang iilan sa mga ito ay naghihingalo na, samantalang ang iba naman ay tuluyan ng namaalam. Matapos itong gawin ni Tandang Lauryo, agad din naman siyang naghukay ng isang napakalalim na libingan para sa mga katawan na kanyang pinaslang. Sinunog na din niya ang bahay nito upang wala na doong mahanap na bakas ang kanilang mga kababaryo. Ilang minuto pa ang lumipas
Napagpasyahan naman niyang bumalik na sa kanilang lugar upang matingnan ang kalagayan ng kanyang asawa. Kahit papaano, panatag naman siya noong walang mangyayaring masama sa kadahilanang iniwan niya ang kanyang sigbin upang magbantay. Bago siya tuluyang bumalik sa kanilang bahay, napagpasyahan na muna niyang tunguhin ang kaharian ng kapreng nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Napakadaling oras lamang ang binuno niya noon sa paglalakbay, gawa ng nagtataglay siya ng hindi masukat na bilis. Nagagawa na noon ni Tandang Lauryo ang magpabitin-bitin sa puno, maging ang maglakad sa mga dahon nito. Sa pagdating niya sa kaharian ng kapre, bumungad sa kanya ang nilalang na napapalibutan ng 7 apoy. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang ginawang siga noon ng nilalang ay ang isang patay na punong madaling kapitan ng baga. Inilublog niya ang baga nito sa ilalim ng buhangin na sinubayan ng iilang tuyong dahon. May mga inihip ding dasal doon ng nilalang upang masigurong hindi madaling mawala ang apoy sa oras na merong dumaang isang malakas na hangin. Dagdag pa ni Tandang Lauryo na ang mga apoy na yon ang sumisimbolo sa 7 dimensyong kinaroroonan ng iba pa niyang suko. Sabay-sabay niyang kinakausap ang mga ito kapag sumasapit ang gabi ng Huwebes at Sabado. Matapos itong masilaya ni Tandang Lauryo, wala naman siyang nagawa kung hindi ang maghintay hanggang sa matapos ang nilalang sa kanyang ginagawa. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, bigla namang tumayo ang kapre at lumapit sa kanya. Ano ang kailangan mo, Lauryo? Tanong nito. Meron lang sana akong nais itanong sa'yo. Sa kasunduan natin, hindi naman nakasaad na hindi ako maaaring pumatay ng kapwa ko demonyo, tama ba? Oo, walang nakasaad. Subalit ang batas na yan ay merong limitasyon. Kapag ika'y nakaharap ng isang lahing merong gumagabay na demonyo, hindi mo yun maaaring kitila ng buhay. Sagot naman ng nilalang. Dagdag pa nito na kapag sinuway ni Tandang Lauryo ang ganoong utos, makakaranas siya ng isang kaparusahan na tatatak talaga sa kanyang isipan. Maaaring mangyari yon sa kanyang anak o hindi naman kaya'y sa kanyang asawa. Maaari din siya mismo ang makaranas ng parusa kapag ito'y ninais ng demonyong nagkaroon ng galit sa kanya. Kaya dapat, Lauryo, mag-iingat ka sa lahat ng iyong pagpapasya. Huwag kang makakalimot na palagi akong nakasubaybay sa lahat ng iyong ginagawa. Huwag mo ding tangkaan pa akong isahan dahil sigurado kung hindi mo yun magagawa. Wika ng demonyo. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, agad din naman niyang nilisan ang lugar na yon. Pagbalik niya sa kanilang baryo, napansin niyang marami pa ring nakabantay sa bahay ni Maestro Pedrito. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang buong paligid, bigla naman niyang narinig ang mga pag-uusap nito tungkol sa isang pangkat na kanilang binubuo. Dahil sa mga narinig noon ni Tandang Lauryo, doon niya nakumpirma na meron palang binabalak na kakaiba ang mga albularyong naroon. Sa isip-isip niya, kinakailangan na din niyang maghanda sa mga kaganapan na hindi niya inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na din niyang bumalik na sa kanilang tahanan upang magpahinga. Naabutan niya noong paikot-ikot ang sigbin sa loob ng kanilang bakuran, alinsunod sa iniwan niyang utos sa nilalang. Magpahinga ka na, bulong ni Tandang Lauryo sa sigbin. Matapos nitong makapagsalita,
Dali-dali namang pumasok ang Sigbin sa ilalim ng kanilang papag upang sundin ang kanyang utos. Pumasok na din siya noon sa kanilang bahay nang sa gayoy siya ay makapagpahinga na at masilayan ang kalagayan ng kanyang anak. Kinaumagahan, labis naman ang tuwa niyang naramdaman nang makita niyang nasa maayos na kalagayan si Jude. Wala na itong gaanong iniindang sakit, kung kaya't naging panatag na ang kanyang isipan. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, habang abala si Tandang Lauryo sa kanyang gawain, bigla naman siyang naantala nang biglang dumating ang 3 kalalakihang naging kasama niya sa gapasan. May mga daladala itong kamoteng kahoy at isang bungkus ng karne ng hayop. Tandang Lauryo, magandang hapon ho. Masiglang wika ng isang lalaki. Oh, magandang hapon din sa inyo. Nag-abala pa kayo. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos nilang mag-usap, agad din namang pumasok ang mga ito sa kanilang bakuran. Hindi na ito pinatuloy ni Tandang Lauryo sa loob ng kanilang bahay sa kadahilan ng naroon ang kanyang mag-ina. Tandang Lauryo, kaya ho kami napunta rito para bigyan kayo ng abiso ukol sa nalalapit na pagtitipon ng ating lahi. Magaganap ito sa ating baryo, kung kaya't asahan nyo na ho ang kanilang pagdagsa kinabukasan o mamayang gabi. Wika ng isang lalaki. Ganun ba? Sige, wala yung problema. Ngunit sabihin mo sa lahat ng dadayo dito sa lugar ko, hindi ko pinahihintulutan ang anumang pagkain ng ating mga kababaryo. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagyuko naman sa kanya ng 3 lalaki habang dahan-dahang lumalayo. Sa puntong yun, walang kaide-ideya si Tandang Lauryo na merong palang nakasaksi ng kaganapang kanyang kinasangkutan. Pagsilay niya di kalayuan sa kanyang tahanan, doon niya nasipat ang isang disipulo ni Maestro Pedrito. Nang magkatitigan silang dalawa, mabilisan din namang kumaripas ng takbo ang albularyo patungo sa pamamahay ng kanyang maestro. Dahil sa mga pangyayari, wala nang nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi hayaan na lamang ang panahon ng magpasya sa kung anuman ang mangyayari. Ilang minuto lamang ang lumipas, nasipat na niya ang pangkat ni Maestro Pedrito na papalapit sa kanyang pamamahay. Agad din naman niya itong sinalubong nang sa gayoy hindi ito malaman ng kanyang asawa. Ano ang kailangan nyo? Bungad na wika ni Tandang Lauryo. Anong kailangan namin? Lauryo, hindi mo ba kilala ang 3 lalaking kinausap mo? Hindi mo ba naramdaman ang kanilang mga presensya? Ha? Gigil na sagot ni Maestro Pedrito. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtitig ni Tandang Lauryo sa malayo. Halos hindi niya na kasi alam ang isasagot sa mga oras na yon, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nahuli na siya ng mga ito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Maestro Pedrito nang marinig niya ang naging kasagutan ni Tandang Lauryo. Ano naman kung balbal ang mga yon? Wala kang pakialam sa kung ano man ang nais kong gawin, Pedrito. Alalahanin mo, hindi mo ako disipulo. Kaya kitang kagatin kapag ito'y ninais ko. Sagot ni Tandang Lauryo habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang medalyon. Nang marinig ng mga albularyo ang sinabi nito, agad naman silang napaatras ng bahagya sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo. Si Maestro Pedrito naman noon halos hindi na nakapagtimpi dahil sa kanyang mga nalaman. Sa pagdukot nito ng isang maliit na patpat na nasa kanyang likuran, mabilisan naman niya itong inihipan ng dasal at hinataw sa katawan ni Tandang Lauryo. Subalit paglapat nito sa kanyang katawan,
Laking gulat na lamang ng mga albularyong naroon nang masipat siya nitong walang nangyaring kakaiba sa kanya. Maya-maya pa, bigla namang ngumisi si Tandang Lauryo habang nagsasabi ng, "Anong akala mo sa akin? Demonyo? Huwag mo akong ginaganyan, Pedrito. Hindi yan nakakatuwa. Umalis na kayo. Sarili niyong buhay ang alalahanin niyo." Matapos nitong makapagsalita, agad namang tumalikod si Tandang Lauryo sa kinaroroonan ng mga albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, panatag ang kanyang sariling hindi siya pinag-isipan ng masama ng pangkat ni Maestro Pedrito sa kadahilanang nagawa niyang tanggapin ang pamatpat nitong punong-puno ng dasal laban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maigi namang nagbantay si Tandang Lauryo sa paligid. Pinapakiramdaman niya noon ang simoy ng hangin at mga presensyang pumapasok o lumalabas sa kanilang baryo. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang ganoong kakayahan ng isang aswang ay bibihira lamang magamit sa kadahilanang nangangailangan yon ng matinding pagsasanay. Dagdag pa niya na kapag ang isang aswang umano ay nagkaroon ng ganoong abilidad, magagawa na niyang matiktikan ang lahat ng kanyang nais mabiktima, ilang kilometro man ang pagitan. Malalaman niya din ang mga panganib na kanyang makakaharap sa lugar na nais niyang puntahan. Sa patuloy na paglalim ng gabi, may mga nilalang na naramdaman si Tandang Lauryo na pumasok sa kanilang baryo. Diretsyong tumungo ang mga ito sa pamamahay ng tatlong lalaki kung kaya't hinayaan na lamang niya ito. Sa paglipas pa ng 3 araw, marami ng dayo ang nakarating sa kanilang baryo. Alam niyang natunugan na ito ng mga albularyo kung kaya't maigi naman ang ginawa niyang pagpapaalala sa mga ito. Kinakailangan nilang manatili sa isang lugar nang sa gayoy maiwasan nilang makasagupa ang pangkat ng mga albularyo. Magiging mapanganib din kasi yun sa kanila, gawa ng malalalim ang aral na tangan nila Maestro Pedrito. Nang sumapit ang gabi noong mismong araw, doon na nga nag-umpisa ang kanilang pagtitipon. Nahuli ng dating noon si Tandang Lauryo sa kadahilanang marami pang ipinagawa sa kanya ang kanyang asawa. Pagdating niya sa lugar na yon, doon niya nakita ang iilang mga mayayamang pamilya na nakatira sa ibayong baryo. "Magandang gabi sa iyo, Tandang Lauryo. Masaya kaming kayo ho ay nakadalo." Bungad ng isang panauhin. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi nito, tanging pagngiti na lamang ang kanyang naging kasagutan. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, halos pagtinginan na siya ng lahat ng nilalang na naroon dahil sa kasakasama niyang sigbin na bagong-bago pa lamang sa kanilang mga paningin. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang narating ni Tandang Lauryo ang kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. Dali-dali naman siya nitong pinapasok nang sa gayoy makapag-umpisa na ang pulong ng mga gabunan. Naganap yun sa loob ng kubo kung saan iilan lamang ang nakasaksi at nakarinig sa kanilang mga pag-uusap. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang kanyang mga nakausap na panauhin roon ang namumuno sa mga karatig baryo. Sila ang pinuno ng bawat angkan ng iba't ibang uri ng mga aswang. "Mga kaibigan, formal kong ipinapakilala ang gabunan ng aming lugar. Siya si Tandang Lauryo, isang aswang na lakat na kalahating albularyo." Wika ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-upo naman niya sa upuan ng mahinahon. Maigi niyang pinagmasdan ang mga panauhing naroon habang patuloy na pinakikiramdaman ang mga presensya nitong tangan-tangan. Sa pag-uumpisa ng kanilang talakayan, doon na sinabi ng iilan
ang mga batas nilang kinakailangang sundin upang maiwasang magkaroon ng digmaan laban sa mga albularyo at antingero. Hindi naman tumutol roon si Tandang Lauryo sa kadahilanang alam niyang yon ang isa sa mga kinakailangan nilang gawin upang mabuhay ng payapa. May iilan ding gabunan noong nagpresenta ng kanilang mga batas pagdating sa pagpaslang ng isang buong pamilya ng mga ordinaryong tao. May tumututol ba sa batas na aking iprinisinta? Wika ng isang gabunan. Matapos nitong makapagsalita, nananatiling nagmamasid lang naman noon si Tandang Lauryo. Nang mapansin niyang walang tumutol sa mga ito, agad naman niyang itinaas ang kanyang kamay upang makapagbigay ng sariling opinyon ukol sa bagay na yun. Hindi naman siguro kinakailangan pumatay ng isang buong pamilya para sa isang gabing kainan. Dapat nating isaalang-alang ang buhay din ng mga ordinaryong taong ating pinapaslang. Wika ni Tandang Lauryo. At sino ka naman para magbigay ng batas na kinakailangan namin sundin? Wala ka pang napatunayan. At ang gabunang nasa iyong pangalan, isang hamak lamang nakataga. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, agad namang uminit ang kanyang ulo dahil sa mga sinabi nito. Walang sabi-sabi, mabilisan siyang tumayo sa kanyang pagkakaupo at walang pagdadalawang isip na hinamon ang lalaking yon. Halos magkagulo na noon sa loob ng kubo sa kadahilanang nagkampi-kampi na ang lahat ng gabunang naroon. Maya-maya pa, bigla namang tumahimik ang lahat nang marinig nilang hamunin ng duelo si Tandang Lauryo. Sa puntong yon, alam nilang yun na lamang ang kinakailangan nilang gawin upang malaman kung sino ang masusunod sa dalawa. Bago pumatak noon ang hating gabi, nananatiling nagmamasid lang naman si Tandang Lauryo sa paligid. Wala itong iniihip na dasal sa kanyang katawan, hindi kagaya ng gabunang kanyang katungkali. Ang mga nakakakita naman noon sa kanyang ginagawa ay halos hindi maiwasang magduda sa kanyang kakayahan. Tandang Lauryo, sigurado ka bang hindi mo kinakailangan ng mga dasal? Paalala lang ha, hindi kanyan pakikitaan ng awa sa oras na ikay ng hina. Ang duelong ito'y hanggang kamatayan. Wika ng isa niyang kaibigan. Duda ka ba? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa aking masama. Ramdam ko ang kahinaan niya. Kaya paniguradong ni Katiting wala siyang pag-asang manalo sa akin. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa na nga ang pinakahinihintay ng karamihan. Kinanap yon sa malayong parte ng kanilang baryo nang sa gayoy walang sino man ang makikialam sa oras na mag-umpisa na ang duelo. Pagsipat ni Tandang Lauryo sa kanyang kalaban, doon niya napagtantong isa pala yung aswang nalipad. Ayon sa kanya, na ang mga ganoong uri ng nilalang ay napakaganid sa laman ng tao. Halos araw-araw yung kumakatay ng tao para lamang maibsan ang kanilang nararamdamang gutom. Dahil sa kanyang mga nakita, mas lalo pang tumindi ang pagnanasa ni Tandang Lauryo na lipulin ang lahi nito. Maya-maya pa, doon na niya dahan-dahang isinuot ang kanyang medalyon upang makapaghanda sa nalalapit niyang pagpapalit anyo. Panay naman ang pag-alulong noon ng sigbing kanyang alaga para maipakita sa lahat ng nilalang ang kanyang kagalakan na masilayan ang kaanyuan ng kanyang Panginoon. Nang masipat ng karamihan ang totoong anyo ni Tandang Lauryo, ay halos hindi nila maiwasang mamangha at makaramdam ng takot. May mga iilan din noong gabunan ang nakakaalam sa kanyang lahing pinagmulan na siyang nagpakalat ng kuro-kuro na maaaring si Tandang Lauryo ang bagong sugo ng demonyo.
Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nag-umpisa ang duelo. Sa pag-umpisa nito, agad naman siyang sinugod ng buong lakas ng kanyang katunggali. Halos hindi siya nito tinatantanan na parabang nagnanais itong tapusin na kaagad ang laban. Hinahayaan lang naman ito ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng nais niya ding malaman ang kanyang mga itinatagong abilidad kahit papaano. Iniiwasan niya din noong gumamit ng bilis upang maging patas sa kanyang katunggali. Nang masipat niya ang pagsugod nito na uunday ng saksak, agad naman niya itong sinalag gamit-gamit ang kanyang katawan. Paglapat nito sa kanyang balat, mabilisan naman itong tumagos sa likod. Halos hindi maiwasang magulat ng lahat ng nilalang na naroon dahil sa kakaibang ginawa ni Tandang Lauryo. Maya-maya pa, naririnig na niyang tumatawa-tawa ang aswang nalipad habang nagwiwika ng, Yan ang napapala ng mga demonyong labis ang pagtitiwala sa kanilang kakayahan. Mamatay ka! Walang kwentang gabunan! yan lang ba ang kaya mo? Kung yan lang din naman, wala kang karapatang tawagin ang iyong sarili bilang isang gabunan. Sagot naman dito ni Tandang Lauryo habang dahan-dahang tumititig sa kanyang kinaroroonan. Pagsipat ng nilalang na yon sa katawang pinagtagusan ng kanyang kuko, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang isang katawan ng saging na nagsilbing sa bulag ni Tandang Lauryo. Halos hindi na niya maialis doon ang kanyang kuko na siya namang nagbigay ng pagkakataon kay Tandang Lauryo upang maisagawa ang pinakauna niyang pag-atake. Pagsapak nito sa aswang, bigla na lamang yung napahandusay sa lupa na siyang naging sanhi upang kumawala sa katawan ng nilalang ang kanyang wisyo.